Hello guys, good afternoon. It's me, Ruthie, and today gagawa po tayo ng malunggay cheese pandesal. For the ingredients, kailangan po natin ng water, evaporated milk, ang ating yeast, sugar, mix lang po natin itong mga ingredients na to before we add the rest of the ingredients. Once na mix nyo na po, we're going to add ang ating egg. And then, i-break lang natin yung egg dyan. And then, we're going to add the rest of the ingredients. Meron tayo ditong bread improver, baking powder, malunggay, ang ating lard or shortening. Pero I'm using shortening po. So, going to mix. We're going to add our bread flour. Then, we're using our hands to mix and combine all the ingredients. So, yun ang itsura niya. So, iti-transfer ko siya dito. Then, ininid natin siya until smooth and elastic. So, ayan, nag-dredge lang ako ng flour dito sa ating surface. Then, we're going to knead this. You use this, yung pinakababa ng palm nyo. And then, ikot-ikot nyo lang siya. So, this is manual. So, dapat yan, hindi nadidikit sa kamay nyo, dito saan kayo nag-knead, then smooth siya. So, later gonna show you what it looks like. So, guys, ito na siya. Oh. Very smooth ang ating malunggay pandesal dough. Ayan. So, hindi na rin siya madikit sa kamay. So, pwede nyo yan i-test gamit ang window test. Bintana, charis. Ayan. So, dapat elastic din siya. I-stretch yung hindi siya basta-basta masisira. Ayan. So, ngayon, ayan, natapos ko na siya after kneading. Napaka-smooth and elastic niya. Ilalagay ko siya dito sa bowl. Maglalagay lang tayo ng oil, konti lang. Huwag masyadong madami. At pag madami hindi yan aalsa. So, spread nyo lang yung oil sa bowl. Just like this. And then, of course, ilalagay natin yung ating dough. Put below, third, and then upside down nyo lang. Like that. So, makoveran lang yung dough ng oil. So, ngayon, i-cover natin yan. And i-rest natin siya until double in size. So, ayan, nasa loob na siya. So, we just wait for 1 or 2.5 or until mag-double po siya ng size. See ya! So, ito na po yung ating dough. Punch lang natin siya in the middle para matanggal yung excess na bubbles sa loob. Ganda! My goodness! So, gagawin natin is, i-weigh po natin to. Depende sa laki na gusto nyo. Sa akin is 40 grams lang po. Pwedeng 30 grams. Kung gano'ng kalaki yung gusto nyo. Pwede rin naman gawin nyo siyang baston. Pero akong bang bilog-bilog lang. May weighing scale ako dito. So, weigh ko lang siya ng 40 grams. See, ang dami. Ayan. Tcha. Once nasukat nyo na po lahat, ikutin lang natin. Like this. Then, ilalagay natin yung cheese sa loob. Ayan. And then, circle lang. And then, i-dredge natin siya sa ating breadcrumbs. Like that. So, continue lang po siya. Pwede rin namang lagyan nyo na ng cheese. 3 cheese yun, no? Na square. Tapos, i-circle nyo. And then, bilog. So, ayan. Lahat ng nagawa. So, i-cover lang natin yan ng ating and then, wait natin siya na mag-double sa size.
So, ayan, tatanggalin na natin. So, it's 30 minutes. Ayan na siya. So, ngayon, isasalang na natin siya sa oven. So, preheat your oven at 200 degree Fahrenheit. And then, i-bake po natin siya for 10 to 15 minutes or until golden brown. So, adjust nyo lang yung time. Grabe yung bong... Yan. Hindi nakita yung cheese, pero grabe. Sarap siya. Lalo na sa kape. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!